Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:11. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado lokal o lado nasyonal, ICI da imado ang isipa na imbitahan da si First Lady Lisa Marcos Aranita kapag igwa ni na bastanting ebidensya. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata pa sa lado nasyonal. Sa tuyang pamayukan na mga barata sa lado National GSIS Chief Biloso binanatan na kana mga trustee ninuli kana subot 8.8 bilyones na pagkakalugi. Ana RFID system sa bilog na Luzon inilansar na para man sa maginhawa nga pagkakaigwa kana pinagaapod na pagbiyahe. Pagbisita ka na representante ka na US Embassy sa ICI, mayong pagkaaram sa flood control anomaly. Anggara, sinabing DPWH nawili sa flood control project imbis magapatindog ni mga eskwelahan. Yan ang mga headlines kan mga barata. Ang mga detalye sa tiyan po pagkatapos nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, maray na aga. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kita na sa tuyang mga barata kitang unyada sa lado nasyonal. Pinagsiguro kan Ombudsman na si Jesus Crispin Remulla. Nasa iyang pag-aadalan ang reklamong isinampa ni former Senator Antonio Trillanes de Porta sa iyang opisina. Basado sa Ombudsman na si Remulla,
bobosisyon o maagi sa evaluation na nasambit ng reklamo kung sa ina isasagibo ang fact findings. Asin ini kinakaipuan pa sigun sa nasambit ng opisyal, posible man subot na magsagibo kan pinakapod na panel of prosecutors kan ombudsman kan preliminary investigation. Tinawandoon kaniya na nagsampa si dating Senador Trillanes kan mga reklamo nga pagbalga sa plunder law sa irarom kan Republic Act No. 7080 Anti-Graft and Corrupt Practices Act kan Republic Act No. 3019 asin Code of Conduct for Public Official sa Republic Act No. 6713. Sa iyang inireklamo si Senador Bongo asin si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte kasumpay man kan pagkakasangkot sa tao kaanda aabuton sa 7 bilyones pesos na kantidad kan mga infrastructure project sa kampanya o sa kumpanya na pagsasadiri subuot kana ama kana senador na sigu. Mantang aminado si Ombudsman Rimulya na dai siya nagkaigwan ng pagkakataon na mahiling anasambit ng reklamo kana siya sekretaryo pa kan Departamento kan Justisya. Maaramanda sa sinampang reklamo ni former Senador Trillanes ang kaparihong plunder case laban man kigo asin man Duterte kan nakalis na taon na iyo ang isinumiti man sa parte kan opisina kan ombudsman. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, pinag-aako ni Deputy Speaker Paulo Ortiga Dipay kana La Union na payag ni Makati Business Club MBC Executive Director Apa Ongping na nangangapudan na ninpatas na proseso para sa gabus kabali na si dating House Speaker Martin Romualdez kasumpay man kan investigasyon sa subuot maanumaliyang flood control projects. Sigun kay Ortiga, ang mga ipinagpayag ni Ongping nagpapasairarom sa pangapudan kan mga namamanwaan para mada sa parte kan hustisya nagpapailing kan kaparihong hubeto kan Independent Commission for Infrastructure ICI asin ni dating Speaker Romualdez mga prinsipyong nakapokus sa transparency asin man pananagutan. Tinawando ni Ongping na arog kan si Sayman akusado kinakaipuan dapat si Romualdez umag-agi man ini sa due process asin sarong makaustisya asin malayang investigasyon. Sa iba pang detalyes kanda mga nagbabaga pang bareta tinawandoon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nasa panahon na ini na tubang ang kadaklan sa angat kana nasyon asin man kapag tiusan asin kadipisilan kung magkakaigwa ni sinasabing magdadanay ang korupsyon sa laog kan gobyerno. Ang pahayag pinagabutasan ni President Bongbong Marcos. Minsay ni kana presidente sa ginibong awarding parman sa 2025 Outstanding Filipinos. Pinanginutan ni President Bongbong Marcos ang pagtaon ni na onra sa 10 mga natatanging mga Pilipinong lingkod bayan ipinunto kana presidente na kada mga paratukdo, pulis asin soldados nagsiserbisyo ni natapat ini ana panlaban sa partibismo kana sinasabing korupsyon. Ninuli kanay tinawandoon kan presidente na naglalapigot ang administrasyon na itanos ang mga salanga mga gawi sa laog mismo kan gobyerno. Siniguri kanay na dagos-dagos ang paglinig kan gobyerno sa lado man kan mga opisyal asin manda mga empleyado kan gobyerno para man patunayan na kada empleyado kan banwaan anda dapat digdi may tiwala ang mga namamanwaan ng mga Pilipino. Aminado si President Bongbong Marcos na bakong madali ang paglinig sa lado kan gobyerno kaya digdi dipisil asin kun minsan igwanin na nakukulugan alagad ini kinakaipuan na gibuhon basado kay President Bongbong Marcos ang kada individual na tinawan nin onra
ada lalawgon kan bagong Pilipinas na an katapatan an bako lang iyo an katuyuhan kundi sarong pamantayan sa pagbisto kan mga empleyado asin opisyal kan gobyerno. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nangapudan ngunyan si House Speaker Faustino Boyi D. Tercero sa gabus na mga opisyal kan barangay sa bilog na nasyon na maging katabang kan gobyerno laban kontra sa korupsyon sa paagiman kan pagiging mapagmatsyag sa pagpapasunod kan mga proyekto na yaon sa laog kana sa indang orisdiksyon asin man sa komunidad sa sayang pahayag sa Liga kan mga Barangay Congress na ginibo sa World Trade Center tidawan doon ni Speaker D na ana pagpasa kan sarong bukas asin na tapat na pambansang budget ana sinasabi subuot na inot na lakdang sa mas maiwas na kampanya laban man sa korupsyon. Sigun kidi na bilang sarong leader na nagapuon sa karera kan barangay level sa probinsya asin mada duman sa Isabela, tinawan importansya kani an papil kan mga local official na kung sain pagbabantay sa aktual na implementasyon kan mga proyekto matapos maaprobahan ang national budget. Pig-in kaminar kani an mga opisyal kan barangay na aktibong aramon kung anuan mga proyekto an ipapasunod kan Department of Public Works and Highways DPWH sa indang nasasakupan na lugar. Paliwanag kani sa paagi kan na aktibong koordinasyon sa DPWH district offices, may madaling mababantayan na mga leader sa barangay ang kalidad asin na pagsunod kan mga proyekto na ipinagtalaan sa indang mga lugar. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabagang mga barata sa lado nasyonal, ipinagpahayag niya ni House Infrastructure Committee Overall Chairperson na Tere Redun an sa iyang suporta sa pangapuda ni Makati Business Club Executive Director Apa Ungping para man sa patas na proseso para sa gabus ni nasasangkot sa isinasagibong investigasyon kasumpay kan subuot irregularidad sa mga proyekto kan flood control. Sigun kiridon, ana payag ni Ongping nagpapailing ning sarong balanse asin makaprinsipyo na pananawa sa tao man kana mga sahuta asin espekulasyon na nagpapato sa pampubliko nga diskurso. Tinawan doon ni Redon na mayo nin si Isayman maging ana ehekutibo, legislatura asin pribadong sektor dapat mailigtas sa pagkakaigwa nin investigasyon kapag may urulay sa paggamit kan pundo kan banwaan. Sigun sa iya, gabos na institusyon na personalidad dapat parehong may karapatan na madangog obligasyon na makipagtabangan sa mga lehitimong mga ginigibong investigasyon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang barata sa lado lokal, dis ulado nasyonal, dis mayadong unyan si Education Secretary Sani Angara nagabus day natatawanin prioridad kan DPWH ang pagpapatindog kan mga classrooms. Iyan kasunod naman kan pagbubulgar sa budget hearing sa laog kan Senado na 22 na mga classroom lang na ipatindog asin maabot sa 1,000 na target na i-construct o ipatindog. Sa pahayag sinabi ni Angara na digdi nakakauyama, nakakasuya asid nakakaanggot ana maaraman niya na dai tinawanin prioridad ana mga classroom kanda opisina kan DPWH. Tinawan doon ni Angara na digdi nakakapanghinayang talaga urog na araman kung ano ang kinakaipuan kan banwaan urog na prioridad na magkaigwanin mga classroom ni nuli tayo ni kaipuan kan mga paratukdo asin man kan mga estudyante. Sinabi ni Angara na garon na wili kaya subuot nagkapirang opisyal kan DPWH sa flood control projects dahilan para dai matawanin atensyon
ana pundo an mga proyekto sa lado kan edukasyon orog na sa pagpapatinduga kan kulangan ni na mga classroom. Basado sa datos an pundo parman sa flood control project haros nagdubli sa nakalis na taon mantang nagdadanay na kulang an alokasyon para man sa infrastruktura sa lado kan na edukasyon. Sa iba pang nagbabagang mga barata sa lado nasyonal, nilinaw ngunyan ka na Palasyo kan Malacanang na mayo nin relasyon sa ano man na investigasyon sa mga flood control project sa lado kan gobyerno ang naging pagbisita kan representante kan US Embassy sa Independent Commission for Infrastructure ICI day pa sa nanahaloy. Basado kay Palace Press Officer Yussi Claire Castro, kinumpirmar mismo ni abogado Keita Husaka and ICI na ini ana sarong simpleng kortisikul lang tanganing aramon an mandato asin man metodolohiya kan komisyon. Mayo man subot ni napag-ulayan ni natabang pag taonin pundo o pagpartisipar kan mga dayuhan na organisasyon sa mga proyekto kan gobyerno. Dagdag pa man ni Castro anasambit na nga urulay and dai indikasyon nin ano man na imbitasyon o investigasyon kan mga dayuhan na nasyon sa mga foreign assisted project sa lado kan gobyerno. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, mas pinadali na ang pagbiyahe kan mga expressway sa Luzon matapos na ilansar kan gobyerno ang pinagaapod na One RPID system sarong makabagong solusyon para man digdi tawanan ning kasimbagan na naluy ng mga reklamo kan mga motorista sa magkasuway na RPID system sa laog kan na nasyon. Malaki ni President Bongbong Marcos Jr. na sasaro lang ana RFID o Rapid Sticker asin man na account na magamit kan gabos na mga toll roads sa parte kan Luzon aro kan NLEX, ISLEC, TIPLEX, asin man na ICTEX, Skyway asin iba pa. O beto kanina parikason ang bulos kan trapiko sa mga toll gate asin na bawasan ang abala sa parte mismo kan mga motorista. Sa presenting sistema kinakaipuan pa ang duwang rapid cars auto sweep asin man na easy trip na may magkasuway na account sa parte mismo kan load digdi permining nagdudulot nin mga karibungan asin pagkakaabala urog na kapag kulang ang load sa saro sa mga account. Sigun pa man kay President Marcos, pwede pang mapagparehistro online o walk-in asin pinaglalauman ilalansar ang fleet accounts sa masunod na taon. Tinauan doon kan Presidente ang reformang ini parte kan na mas maiwas na katuyuhan o objeto nagibu na moderno, konektado asin na episyente ang transport system sa bilog na nasyon. Sa iba pa nga nagbabagang mga barata pagita sa lado nasyonal, mismo nga sa presente asin dating miyembro kan Board of Trustees kan Government Service Insurance System GSIS ana nagkwestiyon sa liderato ni GSIS President asin General Manager o si Arnolfo Wick Biluso matapos subot ining takupan anda bilyones pesos na pagkakalugi sa paagiman kan pinagsasabi nga ilusyon kan na pagkakaigwa ni na pagrambong kan na pundo kan na sambit na nga ahensya. Nagluwas ang payag nagkapirang aldaw matapos mga pudan ang nagkapirang mga trustee kan tulos na pagkakaigwa nin pagbutas sa pwesto kan nasambit na nga opisyal. Kasumpay kan subuot 8.8 bilyones pesos na pagkakalugi gikan sa invitasyon na iniladawan nindang peligroso day subuot maray asin day binubusisi ang kulilat na sinasabing income kana sambit ng ahensya kan gobyerno. Basado sa mga trustee
ana iniluluwasa na kakaigwa ninda ganansya kanda GSIS nakabasi sa salaga paagi asin na istruktura nga inflow arog kan mga revaluation kan asset asin man na automatiko nga premium nga contribution gikan sa mga miyembro ninda. An mga ini anday tunay na indikasyon kan maray na liderato sa laog mismo kan GSIS. Sa iba pang detalyes ngunyan kan sa tuya pang mga bareta pakitang ngunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang nagbabaga nga mga bareta pakitang ngunyan sa lado nasyonal. Dai maduwa-duwa nga isip an Independent Commission for Infrastructure ICI na imbitaran si First Lady Lisa Aranita Marcos kapag igwadanin bastanting basihan o ebidensya kasunod kani ang naging kapayagan ni Siyang Jan Isnatander na nagsumiti nin surat na dapat imbestigaran kan ICI an inot digdi iyo mismo si First Lady Lisa Aranita Marcos ninuli ka na koneksyon kaniya sa negosyanteng si Maynard Ngu na sangkot man subuota sa flood control anomaly. Basado man ki ICI Executive Director Brian Keta Husaka na gigibon lang ninda ini kung igwa nin matibay na basihan mapadapit ba na sa nasambit ng sumbong o kahagadan kinakaipuan mo na ninda busisi o na maray ang sumbong antis ninda isa gibo anasambit na nga investigasyon sangunya na amay pang sabihon o kumpirmaron na imbitaran na si Marcos ninulita kinakaipuan pang pag-adalanin maray ang letter of sentiment gikan kay Santander. Nakapalaman sa surat ana mga ladawan kan subuot First Lady asin man singo an inot na nagadawit na naging big man ki Senador Chis Escudero sa parehas man na rason o mapadapit man sa flood control project. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabaga nga mga barata pa sa lado nasyonal. Nagtutubod ngunyan si President Ferdinand Marcos Jr. na pinagkatiwalaan pa man giraray kan publiko o pinagkakatiwalaan pa man giraray kan publiko ang gobyerno. Inininuli man ta tinatama ka na sa iyang administrasyon an salang mga gawi kung ka nakalis na administrasyon masakit asin na didipisila na sa paggibo ka na sambit na mga proseso ini ang ginigibong unyan ka na administrasyon Marcos. Dagos-dagos da ang ginigibong paglinig kaniya sa lado ka na gobyerno tanganing masiguro na gabus na mga opisyal asin na mga empleyado kan gobyerno ana kinakaipuan asin karapat dapat na natiwalaan asin itao kan taong bayan an sa inda mismo nga tiwala. Aminado ini nan bakong madali ana paglaban ninulit takadakol nin hamon o angat nakakatubangon sa iyang ginigibong paglinig sa laog kan sa iyang administrasyon. Magigirumduman na pinag-imbestigaran kan Independent Commission for Infrastructure ICI ang maanumaliyang mga proyekto kan gobyerno kung sa ina may nagkaparang mga opisyal kan gobyerno sangkot sa nasambit ng korupsyon. Ang mga bareta sa luwas ka nasyon sa kinabaning karawat asin bareta lokal pagkatapos po nin pagirumdom. Ngunyan sa detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong 21 anyos na babae ang gadanda mantang kaibanan kani ang 28 anyos na lalaki sa presente nasa critical man ang kalug-ana sa iyang kamugtakan matapos sindang mahulog sa bangin sa barangay kan Inlag
Jan kasiguran na Sorsogon kanda sudma. Basado sa report gikan mismo sa Bureau of Fire Protection duman sa kasiguran alas 9:18 nin pagkabanggi na makaresibi nin apo daan sa indang opisina gikan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office MDRRMO parmanda mag-agad nin backup sa rescue operation sa nasambit ng lugar. Pag-abot sa nasambit ng insidente Maricas na nagsagibukan pinagsasabing retrieval operation ang mga tawan kan Bureau of Fire Protection sa nasabing lugar kay banan ang MDRRMO asin man Philippine National Police nakuha ang mga biktima sa irarum kan bangin kung sa ina pinagdeklarang gadanda ang sarong daraga mantang ang lalaking 28 anyos Mayo ni na aramba sa sayang pagkabuhay o dismayado alagad na tawan tulos nin inot na first aid asin na pinagadara pa man sa ospital. Ini ang padagos pa man na nagpapaumay sa sinambit ng mga trahedya na sa inda mismong nasabat. Pinag-iimbestigaran pa kana mga miyembros kana Philippine National Police kung ano ang dahilan na tanahulog sa bangin ang pinaglulunadan kan nasambit ng duwang persona. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, padagos sa ada pagtaunin na ayuda kana gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman kan liderato ni Gobernadora Elry Villapuerte, Congressman Luigi Villapuerte asin man ni Congressman Migs Villapuerte sa mga residentes kan probinsya kan Camarines Sur sa pangangatamad sa saindang mga salud pinagadumanan kada grupo ana barangay kan na tampadong Pamplona Camarines Sur kung sa ina natudan ni magkakadigong serbisyo sa lado kan salud kana nakaaging aldaw manlailay ng mga barangay ang pinagdumanan pa kana mga iniya sa parte mismo kana Primer Distrito asin Segundo Distrito kana probinsya kan Camarines Sur. Tangani man na darahon ang medical teams tanganing ipaabot ang magayon na programa kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman ni Gobernadora Elry Villapuerte, Congressman Migs Villapuerte asin mada ni Congressman Luigi Villapuerte. Mayo nin iisipo na babayadan ulit ni libre asin man kumbinyante asin masasarigan kadakol ana nagpila mga aki senior citizen asin man mga disable ana natawana ni na libre nga serbisyo kana serbisyong salud na hatod kana pamilya Villapuerte. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, 16,000 na mga bagong mga botante pinaglalauman kan Comelec Naga sa pag-arangkada na kan voters sa registration. Buyet Paderes sa detalye. May nalagpila sa opisina kan Comelec perang gusto magparehistro liwat kayang nag-arangkada ang voters registration sa nakaagib sa 20 sa Mayo 18 sigun kay Attorney Mike Julia Jr. Maricas ang proseso iguang pipila pa na form ipirmahan ko kung ano ang biometric picture sa sintamag alabig ang panahon na itinao sa pagparehistro kaya lilibuton kan Comelec ang 27 barangay sa Naga, Ispilahan at Malls bitin ang nakaaging pagparehistro kan Agosto. Kaya ngunyan, inaasahan ka opisyal na maabot sa 16 o 16,000 ang paparesto sa Mayo. Kaya nakaaging Agosto, haros 3,000 ang nalagdag sa botante hali sa 121,773 registered voters sa Sudad Naga. Para sa BBS News, Boyet Paderes.
BBS. Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, isinagibo na kan Department of Social Welfare and Development DSWD, Field Office No. 5, Bicol Region, an excision para mada sa mga pamilyang nagtapos sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace. Iyan ginibo naman sa Banwan kan Sangay Camarines Sur. Obheto kada sambit ng aktibidad na ihanda ang mga benepisyaryo sa mas produktibo asin mas matrayumpo na pamumuhay sa paagiman ka na mga session na employment readiness as in livelihood and entrepreneurship bilang pagbisto sa saindang natatanging kontribusyon asin man inspirasyon sa saindang mga kapwa mga benepisyaryo. Ginawadan man nin onra ang mga parent leaders na kung sain iyo ang sinasabing dapat arugon kan mga pamilya na sinda na natibidad Coraldi Asinmanda Maria Teresa Encinas ana sambit ng programa an patunay asin na padagos na dedikasyon na pinagtataukan na opisina kan DPWH sa pagtabang sa mga pamilyang Pilipino tanganiman na makamtan an sustainable livelihood asin mas asinsadong pagkabuhay. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa ladua lokal. Pinagpahayag kana opisina kanda market enterprise digdi sa laog kana syudad Kanagan na daiman na apektado ana presyo kan mga panginot na mga barakalon sa parte mismo kan Naga City asin mada sa market enterprise and promotion na office. Pinagapagirumdum kan mipo ana mga parabakal na magdarakan sa diring bayong ikubag o basket asin na kung naan mga niya mabakal sa laog mismo kana merkado publiko kana syudad ninulita ipinagpapasunod sa kudngunyanda ana regulated use kana plastic sa mga well products sa arog kan sira asin man karni bawal man ana dubling paggamit kan mga plastic sa mga nasambit na mga produkto mantang digdi papel na ang pinagagamit sa pagpatus kan mga dry goods kung may mga sinasabi subuot na pagkontra sa timbang asin man ipinagbabakal dyan sa laog mismo kana merkado publiko kana syudad na sa pagtubod ninda inikulang pwedeng gamiton ang timbangan kan bayan na nakatagama mismo sa parte kana mga lugar sa laog kana saud. Pinag-inkaminar kan mipo ang publiko na mag-report kana sa inda mga reklamo o mga problema sa parte mismo kana pagbakal sa laog mismo kan merkado. Iyan tangani man na masimbagan umatawanin aksyon kan opisina kan mipo tinawan doon pa man na dakul ng mga reklamo ang nakaabot sa inda alagad kadaklan sa mga ini natawan manin solusyon kan sa indang opisina. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, LTO Naga District Office higot ang pag-inspeksyon sa mga terminal katakudman kanda Oplan Undas 2025. Daryl Banya sa detalye. Padagos ang pagkondusir kan LTO Naga District Office kan sa indang pinakusog na pag-inspeksyon sa mga terminal sa indang mga nasasakupan bilang parte kan Oplan Biyaheng Ayos Undas 2025 kan Department of Transportation. Sigun ki LTO Naga District Office Assistant Chief Ramona Clemencia Lavadia, kabali sa indang pigihiling kada igwanin inspeksyon, iyo ang reda kan mga pampublikong bihikulo, mga ilaw kaini, asin kon igwang ng mga magakanigong mga papeles sa arugan restro, asin man prangkesa na nagpapahiling na pwede ang mga ining makabiyahe. Dako lang porsentahe subuot kan mga pampublikong bihikulo na sa indang na inspeksyon, inagpasarman sa ginibong inspeksyon mantang ang mga daima nakapasar, sigun kay Lavadia, inabisuhan na i-complete ang mga depekto na nahiling sa LTO tangarig na matugutan na makabiyahe ang mga ini.
Nainot kay ini ginibukan LTO Naga District Office kan suudma ang pag-inspeksyon sa mga pampublikong bihikulo sa Bicol Central Station digdi sa Naga. Apara man sa pag-inspeksyon sa mga terminal, lao man subuot na ma-inspeksyon man kan mga pribadong bihikulo bilang parte kan regular na pagpautob kan LTO District Office kan may sa trapiko. Ang pag-inspeksyon na ini ginigibo kan LTO Naga tangarig na masiguro ang kaligtasan kan mga mabiyahing pampublikong bihikulo asin man ang seguridad siring ang komportableng biyahe kan mga biyahero. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, mas dakol na mga pasayro ana makakalunad sa train kan Philippine National Railways PNR. Iyan ninuli man ka na nagrarani ng pagbukas kan biyay kan Naga Tulupi Viejo sa Camarines Sur. Iyan na ana pagbubukas ka na sambit ng biyahe gigibuhon sa maabot na pitsa 5 kan bulan kan na Nobyembre kayang dakulang tabang ini para manda sa mga Tagalupi asin manda sa nagbabiyay pasiring digdi sa laog kan siyudad Canaga. Ang dagdag na biyay kanain siya ang bunga naman kan kasuguan ni President Bongbong Marcos Jr. asin man kan Department of Transportation DOTR kabali naman si Acting Secretary Giovanni Lopez na parikasun asin na pakarayon ang mga release asin istasyones kan PNR tanganing maibalik na ang biyay kan trend gikan sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur abot na dumanda sa parte kan probinsya kan Quezon sa lalong madaling panahon. Siguna ki PNR General Manager Giovanni S. Miranda mas magiging komportable na asin marikas ang biyay kan mga commuters lunad kan train aabuton ninin sarong oras 39 minutos mas marikas kumpara sa ibang mga lulunadan na haros 2 oras o lumabi pa ang biyahe. Dagos-dagos ang pagpapakaray sa mga infrastruktura kan PNR digdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur pasiring na duman sa parte mismo kan na Metro Manila para mada makapaghatod ni na mas barato ligtas asin maray na pampublikong transportasyon mas dakol na mga commuter. Sabi pa man ni GM Miranda maglunad asin magbaba kana mga pasayro ana PNR sa mga istasyones kana Lupi Viejo, Sipokot, Libmanan, Pamplona, Naga, Siringman ang mga flag stop sa Lupi Nuevo, Tapi, Malaggico, Asusina, Awayan, Mantalisay, Kamambugan, Rogos, Malansad, Mambulo, Burabod, Asinmada, Sampaloc. May tulong biyay ang tren kada aldaw na sanasambit ng ruta Naga Tulupi Viejo alas 4:29 nin pagkaaga, alas 9:49 nin pagkaaga, asin na alas 3:14 nin pagkahapon. Ang Lupi Viejo Tunaga alas 6:23 nin pagkaaga, alas 11:43 nin pagkaaga, asin alas 5:08 nin pagkahapon. Mapuon sa 15 pesos sa gudnang 75 pesos ang regular na pamasahe sa Naga pasiring sa lugar kan Lupi Viejo. Discounted naman ang mga estudyante, person with disabilities, PWDs, asin senior citizen na may darang lehitimong ID. Magapupuon na ang sindang pamasahe sa 12 pesos sa gudnang 60 pesos sa nagraraning pagbalikan biyahe. Pinag-ingkaminar ni GM Miranda ang kooperasyon asin man pakikipagtabangan kan publiko sa pagsunod sa ipinagpapasunod na higpit na seguridad kan PNR para sa ligtas na operasyon kan train sa bilog na Riyon Bicol. Ang pagbiyahe kan na train pagabot sa laog kan syudad kan na Naga abot na duman sa Lupi anda sa kagadan ni Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte, asin man ni Congressman Migs Villafuerte na mas pang madagdagan asin mapahiwas
ana biyahe kan na PNR padagos na pinagsusulong kan mag-aramang Villapuerte ana pagkakaigwa kan biyahe kan Bicol Express hali duman sa Tutuban pasiring digdi sa Bicol Region. Solamente ang pamilya Villapuerte sana iyo ana nagpa-follow up na mapadali ana pagkakaigwa kan rehabilitasyon kan PNR tangani man na nadigdi makapagserbina kan na biyahe sa mga pasayros kan na Bicol Region paghaling Manila to Bicol. Si Governor Elry Villapuerte kanini congressman pa an padagos na nagsusulong na liwat na buhayon an na biyahe kan na Bicol Express o PNR train from Bicol to Manila. Ta iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagluwas na ni na opisyal na payag ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Ini kasumpay kan pambabadil sa sarong media practitioner duman sa parte kan na barangay kan na Morera Ginobatan Albay kada nagtalikod na aldaw sa persona ni Noel Samara sa nasambit na nga pahayag. Pinagkukundinangon niyan kan organisasyon kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas digdi sa Camarines Sur sa paagiman ni Chairman Bibot Calleja asin na mga pag-iriba nangapudan ngunyan sa mga autoridad na magsagibunin masa hararom na investigasyon tangani man na mapanagot ang mga responsabling mga persona. Pinag-ingkaminar ngunyan kan KBP digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur sa liderato ni KBP Chairman asinman Station Manager Bibot Calleja kan BBS ang publiko na magdanay na kalmado mantang isinasagibo ang proseso kan investigasyon asin limat na nangangapudan para man sa masa marikas na investigasyon asin na pagkakaigwan ng proteksyon kan mga miyembros kan media padagos na gidigibo an sa indang mga trabaho sa tao kan peligro kan sa indang mga buhay sa pagatud kan tamang mga impormasyon. O yan parte kan mga pahayag na yan ni KBP Chairman kan Camarines Sur asinman Station Manager Bibot Calleja. Nakapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, KBP Camarines Sur Chapter, expresses its deep concern and strong condemnation of the recent shooting incidents in Barangay Morera, Ginobatan, Albay, which resulted in injuries to media practitioner Noel Belenzamar. Such acts of violence has no place in a society that values truth, accountability, and freedom of the press. Ayan po, The organizations firmly stands against any form of violence, especially those directed at journalists and broadcasters whose commitment is to inform the public and uphold the people's right to accurate and responsible information. We call on law enforcement authorities to carry out a prompt and impartial investigations to bring the perpetrators of this inhuman act to justice. KBP Camarines Sur stands in solidarity with other chapters and the broader media community in condemning this assault that threatens press freedom and endangers the safety of media practitioners. We also appeal for calm and restraint as we allow the process to prevail, even as we renewed our call for stronger protection, respect, and support for all media, for all members of the media who continue to serve the public interest amidst growing risks and challenges. Artiyan ka na mga paninindugan asin opisyal na pahayag ka na KBP Camarines Sur
kung sa ina ipinagapaabot ang sentimiento asin pakikidumamay sa pamilya kanda binawian ni na buhay na radyo broadcaster duman sa parte mismo kada probinsya kan Albay kan ini badilon kana nakalisa na aldaw si President o Chairman Bibot Calleja iyo mismo ana nagbuta sa asin man nagbasa kan paninindugan na asin opisyal na pahayag kan KBP digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Nakadan na ang radyo broadcaster na si Will B. Samar matapos ining badilon kana nagtalikod na aldaw kan Lunes mantang ini ada subuot binadil kan armadong lalaki duman sa Maharlika Highway Purok 3 Barangay Morena Ginubatan na Albay. Nasambit ng radyo broadcaster ada pinagtamaan ninduang bala sa daghan asin manda sa parte mismo kana sa iyang tulak binawian ini nin buhay bandang alas 2 nin pagkapon nga kasudma ninhuli kan sinapong seryosong tama sa parte mismo kana sa iyang lawas. Mantang ini ada pinaga-operaran dumanda sa parte mismo kana hospital sa siyudad kana Legazpi. Alagad ini ninuli kan seryosong tama binawian man giraray nin buhay o nagadan anasambit na nga broadcaster. Ninuli kayan ana grupo kanda mga miyembros kana media digdi sa laog kana probinsya kana Camarines Sur asin manda sa paagi kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP Camarines Sur sa panginginot ni KBP Chairman Bibot Calleja asin man station manager kana BBS sering man ana BBS family nagpapaabot nin pakikidumamay sa pamilya ni Noel Samar sarong broadcaster duman sa Albay na pinagbadil gadan. Sa iba pang detalyes kanda sa tuyang mga barata na kitangunyanda sa luwas kana nasyon o barata kitangunyanda sa lado international. Ipinahiling ni US President Donald Trump ana sa iyang pagkasuya ki Australia na Ambassador Kevin Rudd matapos kaning sabiyon I don't like you either. Mantang digdi magkaatubang sinda duman sa party kan White House kan nagtalikod na aldaw kan na Lunes nangyari an insidente sa tao kan na urulay ni Trump kay banan si Australia na Prime Minister Anthony Albanese asin iba pang mga opisyal tangani man na digdi patibayon ang kasunduan sa mga submarine na kung sain kanaputon kana sarong reporter si Trump mapadapit sa nakalis na pahayag ni Rudd na digdi binatikos sa iyang kaputan kana presidente maybe he like to apologize. Pahayag pa man ni Trump kung sa ina digdi nagnangirisi ang mga opisyal kan duwang nasyon matapos ang komento na pinag-apod ni Australian Foreign Minister Penny Wong bilang clearly tongue in check. Sa tuya pang mga barata ngunyanda barata kita sa kinabana ni Karawat nakarecord ni gintong medalya ang Pilipinas sa 3rd Asian Youth Games na ginibuha duman sa Manama sa Bahrain. Nakuha ni Krama Ayrama Carpio ang inot na gintong medalya sa girls 51 na 55 kg division sa sports na pingkak silat. Dinaog kani si Kikend Dwi Olivia kana Indonesia sa iskor na 33-19. Nagpasalamat man si Carpio sa mga Pinoy ninhuli kan dakulang suporta sa nasambit ng delegasyon. Masabak ang mga atleta sa nasyon sa mga sports sa volleyball, takeball, golf, triathlon, mixed martial arts, taekwondo, muay, athletics, boxing, cycling, weightlifting, table tennis, badminton, wrestling, swimming, jiu-jitsu, asin man courage.
igwaman inaabuton sa 4,300 na mga atleta ana mapartisipar gikan sa 253 na mga karawat o events kan 24 nga mga sports. Iyan ang katiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta si Sir Stephen Pabis sa Engineering Department. Ako po ang sinong para bareta si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Salamat po basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:06. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba sa headlines ka na mga barata sa lado nasyonal. Pigtutubudan marijuana na recover sa sarong 16 anyos na estudyante sa laog ka na syudad ka na Naga. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, sarong construction worker sa laog kan syudad Canaga dako pa sa gilibong drug bypass operation Canaga City Police. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, maabot man sa sobra sa 4 milyones pesos na kantidad kan droga na recover ka na mga miyembros kan PNP duman sa Banwaan kan Pilik Camarines Sur, babaeng pusher arestado. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, Presidential Task Force on Media Security asin PNP Bicol nagsagibo na ka na case conference kasumpay kan pagbadilgadan sa sarong taga-radyo duman sa parte mismo kan probinsya kan Albay. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, Engineer Joel Martin nagapahayag na digdi padagos ang Solid Waste Management Office kan Syudad Canaga na magkaigwa ni sa diring mga kompaktor tanganing makatabang sa pagkakaigwa kan paghakot nin basura. Ang kapera lang yan sa mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay.
Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Anatugang ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Matrayumpo na nabawi ka na mga miyembros kan Philippine National Police. Anaabuto na sa sobra sa 4 milyones pesos na kantidad ka na illegal drugs o shabu. Duman sa Banwan kan Pilika Maridisura. Kada isagibo ninda ang sarong drug by bus operation. Kasod ba nga pagkapon nangyari ang drug by bus operation sa Sunados Barangay kan Anayan sa Banwan kan Pilika Maridisura. Kung sa ina ang subject digdi iyo si Mami Sheila Sagarido Kiluhano 37 anyos. Ediyo babae daraga asin na housemaid residente ka na Dalipuga Kalubihon na Iligan na City. Ana nasambit na nga miyembros ka na PNP Regional Office number 5 sa paagiman ka na sa indang grupo kan Regional Police Drug Enforcement Unit. Iyo ang nakipagnegosyar sa parte mismo ka na nasambit na nga si Mami Sheila na pusher na igwanin daranin na shabu. Si Urulay ka na nasambit na nga police buyer na babae ang bagsakan kan droga gigibuhon na sa parte mismo kan CBCOA alagad ninuli ka na maurano na maray and pagkahapon ka na sudma sa badwaan kan Pilika Maridisura nakalampas ana nasambit ng si Mami Sheila o suspect na hali pa naman sa parte mismo kan na Metro Manila nagbiyahe nakalampas an sa iya nga autong pinaglulunadan ninuli kan na pagbagunas kan uran kaya ini buminaba na duman sa parte mismo kan na Anayan sa Banwaan kan Pilika Maridisura asin duman na pinaggibo anda pagpapadagos kan na transaksyon sa maya parte mismo kan bakanting luti kana saro sa gasoline station sa sinambit ng lugar ninhuli kanda pagbakal asin pagrerebayan kan droga asin man kanda drug baybas money digdina pinagdakop ana nasambit ng biktima daradara kan biktima ana o kanda suspect ana nasambit ng sarong bag asin man garumayo sana na nakapatos sa parte mismo kan mga papel ana nasambit ng droga kan bukasan na inikan mga miyembros kan na PNP tuminambad na digdi ana abuton sa 600 na gramos kan na droga ana nasambit ng kantidad kan na droga o minabot sa parte mismo kan 4,080,000 pesos. Saro ini sa pinakadakulang droga na nakumpiskar kan mga miyembros kan PNP dyan sa Banwaan kan Pilika Maridisura kan nagtalikod na si Mana taga Iligan Manda 4 na persona ang nadakop kan na pili sa pinagibong drug bypass operation kung sa Indomanda nako Amanda na recover kan na grupo kan na pulis ang naabuton man sa 5.6 billion pesos na kantidad kan na droga ang nasambit na nga operasyon digdi ang pinakusog kanda Philippine National Police huli man kan pakikipagtabangan kanda mga sibilyan sa pagpaabot kan mga imbolto nga mga persona sa operasyon kada sinambit ng droga. Ada droga na nakulimbat yaon ngunyan sa kamot kan Philippine National Police o PNP sa Banwaan kan Pilika Maridisura mantang ada nasambit ng suspek na si Mami Sheila na nakakulungon niyan sa ipatura kan pulisya kaibanan na an sa iyang mga kababayan na inot ng nadakop na may darama na milyones de pesos na droga dyan man sa Banwaan kan Pilika Maridisura kan nakalis na si Mana.
Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal Naga City People's Mall, prioridad sa ginibong pag-inspeksyon kan City Engineers Office dapit sa kalidad kani laban man sa linog. Boyet padere sa detalye. Pinapasiguro ni City Mayor Lene Robredo ang kalidad asin pagiging stable kan mga building laban sa linog asin ipinagpa-prioridad ang Naga City People's Mall ang sa pinakagurang na infrastruktura sa Naga sa pagkipag-ulay kayo sa mga taga-media. Sinabi kayo ng dagos-dagos ang auditing na ginigibo kan mga personalis kan City Engineers Office. Nagkaigwa pa si daling pag-meeting kasi sa agenda ang magkaiguling sa daring building code ang Naga sa paaging executive ordinance na pinapanginutan kan City Engineers Office. Sinabi kayo na apwera sa Naga City People's Mall igwa pag ibang building na sa Naga ang gusto ng maraman ang kalidad para salbado ang publiko in kaso magkaigwa ng linog. Ini sinabi na nasa magayon pa man na mga ang mga commercial establishment sa siyudad kan Naga. Para sa BBS News, Boy Paler. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa lado lokal, isinagibo kasudma Oktubre 21, 2025 ang Presidential Task Force on Media Security PTOMS asin man Police Regional Office No. 5 ang case conference nagidibo sa PRO 5 conference room sa Camp Brigadier General Camp Simeon Ola sa siyudad kan Legazpi. Ini kasumpay man kan pagbabadil gadan sa sarong taga-radyo duman sa gidwatan na Albay kan nagtalikod na aldaw kan na Lunes na pinagbistong si Noel Belinda Samar nagpartisipar sa nasambit ng aktibidad. Iyo si Abogado Eric Peralta asin man Abogado Francis Manga Rubang gikan man sa PTF OMS kaibanan si PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. asin na Pig Urulayan Digdi. Iyo ang pagpapadagos sa investigasyon sa pambabadil gadaan sa sarong taga-radyo na sinuwil Bilyen Samar. Iyan ubato kada sambit ng komperensya na ma-review ang pinakahuring development sa nasambit ng kaso asin na digdi aramon ana investigative progress asin na mas pang mapakusog ang interagency coordination para man masiguro na maitatao ang hustisya ning marikas asin patas sa biktima asin sa pamilya kani. Liwat na pinagatibay ni Abogado Peralta asin ni Abogado Mangrobang ang pangako kan gobyerno sa paagiman kan PTF OMS na ipaglaban na ang press freedom asin masiguro ang kaligtasan asin kapakanan kan mga miyembros kan media practitioner sa bilog na nasyon. Siniguro man ni Police Brigadier General Babagay Jr. ang bilog na kooperasyon kan Philippine National Police tangani man managut ana nasa likod ka na sambit ng krimen magdanay ang ligtas na kapalibutan asin man ang grupo kan mga yaon sa media sa interong kabikulan sa lado kan KBP Camarines Sur si KBP Chairman asin man Station Manager Bibot Callia kan BBS FM kaibanan ana bilog na komunidad kan mga yaon sa broadcast media nagpaabot kan sa indang dakulang sentimiento asin pakikidumamay sa parte mismo kan pamilya kan biktima. Siring man inagad kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa paagi ni Chairman Bibot Callia na tulos-tulos nagibuhon ada investigasyon kana mga miyembros kan autoridad dapit sa nasangbit ng insidente asin maparikas ang pagdakop sa nasambit ng suspetsado tanganing matawan ni justisya anda pag o ad mga pamilya na nawalat nga nasambit ng biktima. Sagkod ngunyan, mayo panin malinaw na pinagpapaluwas ang mga investigador kan Philippine National Police kung ano ang pinakatunay na motibo sa pambabadil gadaan sa nasambit ng biktimang sinuwil Bilyen Samar
kan probinsya kan Albay. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nasa linya si Darrell Banyas. Darrell, kami. Sa panahon ngunyan na perming nagpuuran, as in iglipot naman, pero sa ordinaryong hilang ngunyan an influenza-like illness, araw kan kalintura, abo asin man sipon. Perming tinatamaan kay ni ang mga gururang na asin mga kaakian. Pinuli sa paglangkaw, kanumero kan mga kaso na nagkakaigwa ka sinabit ng helang, sa Manila na lugar igli sa probinsya ng Camarines Sur, igbabantayan kan Edmero Clinic ang mga pasyenteng igwa ka ini na nagpapakonsulta sa inda. Sa pahayag ni Dr. Junar Sipcon kan Edmero Clinic, kada akong subutan nagpapakonsulta sa inda na may abo asin sipon, kalintora, kaibana ang pagkulog kan lawas, kung kaya naka-alerto sindangon yan. Iyon ni an osong helangon niya na dara ka na virus. Nagpagirumdum ang doktor sa publiko rog na duman sa mga nakakamatik ang sintomas ka ini na mas maray kung nakapabakuna kada taon as an importante man ang personal hygiene. O galiun daa ang terming pagkarigos. Maghanaw nin kamot asin kung may helang na kay puan mag-face mask kangarig na dain na makaulakit sa iba. Anad meron Camarines Sur dyan sa Capitol Pili, terming bukas sa mga maawat magpakonsulta asin ini libre na pig-officer sa mga taga-probinsya ng Camarines Sur, kiring man may libreng bulong na ipinapanao. Sigon sa Provincial Health Office, kan na probinsya ng Camarines Sur, importanteng magpakonsulta kung makamatik ang sintomas, kada influenza-like illness, nangarig na dai na makaulakit, asin maglako pa ang sinambit ng helang. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, na-recover kan mga autoridad ang pinagtutubudan da pinalang na daon kan marijuana gikan sa sarong minor de edad na estudyante mantang nasa laog ini kan pampubliko nga eskwelahan sa laog kan syudad Kinaga bandang alas 4:30 nin pagkahapon kan nagtalikod na aldaw kan iniya anda mahiling kan nasambit ng mga paratukdo sa report gikan sa Naga City Police Office ipinaaram kan sarong mga estudyante sa sarong 41 anyos na guidance counselor kan sinambit ng eskwelada na saro sa mga klase kaniya and subuot igwa nin pinagtutubudan na marijuana. Tulos man pinagdumanan kan guidance counselor ang classroom kan 16 anyos na estudyante. Mantang pasiring sa guidance office, voluntaryo na pinagbukasan kan minor de edad an sa iyang baga asin na ipinahiling sa maestra. Anda laman kini digdi nahiling ang tulong transparent plastic sachet na may laman na pinagtutubudan pinahalang na dawonin marijuana na igwa ni naharos 20 gramos ang timbang nagkakantidad na 2,400 pesos. Nasa kustodiya ngunyan kan Naga City Police ana nasambit ng minor de edad asin tulos nakipag-ulay sa Women's Children Protection Days tanganing aramon ang magkakadigong disposisyon sa nasambit ng estudyante. Ene posibleng i-turn over man sa parte kan DSWD asin ipapapod man kan guidance office and mismong magurang kan nasambit ng estudyante. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, kasumpay paman giraray kan droga, nadakop kan mga autoridad ang sarong 29 anyos na construction worker matapos man isagibo ang anti-illegal drug bypass operation alas 12:22 ni napagkabanggi kanda subanggi duman sa parte mismo kanda Concepcion na Pequeña Naga City o kan nagtalikod na aldaw kan Lunes. Sa report kan Naga City PNP, pinagasarong pwersa kan Naga City Police Station 2 katabang an Police Station number 6 Naga City PNP ana nakipagkoordinar sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol na isagibo ang drug bypass operation. Nagresulta kan pagkakadako pa Kinuel alias Cap 29 anyos residentes kan Zona 3 Barangay Concepcion Pequeña, Naga City na kumpeskar sa suspek ang 7 pirasong Hetzel transparent plastic sachet na may laman pinagtutubran 500 pesos
o may lamanin shabu asin na-recover man ang 500 pesos na pinagamit sa drug bypass operation. Nasa kustodiya ngunyan kan Naga City Police Station 2 ang suspetsado na tubang ning kasong pagbalga kan Republic Act 9165 o ang pinakapon na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sarong dating rebelde dumana sa parte mismo kan probinsya kan Sorsogon ang suminuko sa mga miyembros kan autoridad. Iniya voluntaryong suminuko nasambit ng miyembros kan New People's Army sa mga autoridad bandang alas 2:30 pagkapon kan nagtalikod na aldaw kan Martes. Basado sa Sorsogon Police Provincial Office, nagsuko ang individual sarong lalaki may agum residentes kan nasambit ng banwaan. Siya kabali sa listahan kan NPSR asin miyembro kan Platoon 1 KLG2 SRC3 asin buyagyag kani ang bilog na sa iyang pagkaaram basado man sa parte mismo kan paglaog niya sa laog kan organisasyon kan New People's Army NPA na nangyari ang pagsuko sa pagiman kan pinagsarong puwersa kan 2nd Provincial Mobile Force Company PNP Special Action Force asin man kan Provincial Intelligence Unit, sering man kan 22nd Infantry Battalion kan Philippine Army. Sa paagiman kan busising negosasyon kan mga intelligence operative, nagpayag nin kagustuhan ang dating rebelde na lingawan na asin na talikudan ang armadong kilusan. Ipinagpayag kani na siya na-recruit kan taon 2001 nagpasararom sa manlain-laid na klase ng training sa grupo kan New People's Army. Sangunyan nakas yauna sa kustodiya kan mga autoridad ang nasambit ng dating rebelde asin kuanan nin mga dokumentadong mga pahayag. Nagkaigwaman kan debriefing asin na reintegration sa irarom kan programa kan gobyerno. Padagos ngunyan ang kapulisan sa pag-inganyar sa parte mismo kan mga rebelde na magsuko na tangani man na makamtan na ang tunay na katuninungan sa intirong probinsya. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal bilang pagsunod sa direktiba ni President Bongbong Marcos Jr. na siguraduhon na digdiya natatabangan kan gobyerno ang pangangaipo kan mga overseas Filipino workers OFWs o OFW digdi sa inman nalado kan kinaban pinagapanginutan kan OWA sa Kabikulan ana repatriation na parman sa OFW duman sa parte mismo kan Dubai na kinakaipuan makabuelta digdi sa nasyon inuliman kan sa iyang kondisyon medikal. Pinanginutan ni Narsa Noelan asin na Mobility Officer Vicente Diaz kan na OWA Bicol ang pagdul nin airport asin man ambulance assistance sa repatriated OFW kung sain pig sabat sinda kana pamilya kana OWA Bicol team sa Pili Airport kan nagtalikod na aldaw kana Lunes Oktubre 20 kasumpay kani inasikaso tulos kana sambit ng ahinsya ana sa indang pangangaipo sa lado kan transportasyon kon sa personal sindang pinagibanan papuli sa indang residensya kana OWA Bicol na sa indang banwaan dyan sa banwaan kan Libmanan Camarines Sur pig tratarman kana sambit ng ahinsya sa parte mismo kana OFW ang mga programa asin serbisyo na pwedeng iabil bilang suporta sa tabang kan marikas na pagpapabulong kana sinambit ng OFWs na taga dyan sa parte mismo kan
Banwaan kan Libmanan Kamaridisur an uwa sa Bicol padagos sa pagpapasudod kan sa indang mandato na makapagdul nin mas marikas na aksyon asin na pagtaunin marikas na serbisyo sa mga nagbabalik na overseas Filipino workers, partikular na digdi sa probinsya kan Kamaridisur. Ang atugang iyanan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department nakaibanan ta si Sir Stephen Pabis asin man si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Matugang ako po si Junel Cuba Mabalos kan sa pong pagantabay mapa sa tuya punugudan biyaya patin bendisyon kan mana Diyos. Basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.